Di ba nga nagplano ang US na bumisita sa Iran next week pagkatapos ng gera? Malabo pa po sa sabaw ng pusit na mangyari yon, mga kaibigan. Tell you what, look, we're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. Kaya nga kanselado yun eh. Sabi ni Trump, bibisita daw sila sa Iran. Pero hindi natuloy, di ba? Kasi malabo pa talaga, hindi pa possible ngayon na gawin yan. At kapag pinilit nilang bumisita sa Iran, maraming Iranian syempre ang magwawala sa galit kapag pumunta si Trump doon. Ngayon, baka may magtanong, bakit naman pupunta si Trump doon? Anong gagawin niya doon? Kasi nga po mga kababayan, meron pong sinabi si Donald Trump na siya'y bibisita sa Iran, di ba? 1 week pagkatapos ng gera. At dito po sa isa sa ating mga episode na banggit po natin, na gusto po kasi ng US na pumirma ang Iran dun sa tinatawag na Abraham Accords. So kumbaga ay gustong makipagkaibigan o makipagbati ng US sa Iran for the purpose na sila ay mapapirma dun sa tinatawag na Abraham Accords. Para po sa inyong kaalaman, although nabanggit na natin ito sa ating isa sa mga episode, yan po ang isa sa mga pangunahing agenda ni Donald Trump para pagkasundo-sunduin ang tatlong malalaking relihiyon sa mundo, ang Judaismo, ang Kristyanismo at ang Islam. Kapag pumirma po ang Iran dito sa Abraham Accords na proyekto ni Donald Trump, magkakaroon na po ng normal na relasyon ang Iran sa mga bansang Kristiyano at Hudyo. Wala nang gulo, wala nang away, wala nang hindi pagkakasundo-sundo dahil sa relihiyon. Gusto ni Trump na buwagin ang barrier na naghihiwalay sa mga Hudyo, sa mga Muslim at sa mga Kristiyano. Yan po ang target ni Trump, kaya gusto niyang makausap ng personal ang mga opisyal sa Iran. Kasi po ang Syria, nagpapahiwatig na po na sasali dyan sa accords na yan. Now, at the same time, there are diplomatic efforts, including by US President Donald Trump, to push Syria to join the US-brokered Abraham Accords, which have normalized relations with several Arab states and Israel. This could open the door for Syria and Lebanon to join the so-called Abraham Accords, normalizing relations with Israel. We have some really great countries in there right now, and I think we're going to start loading them up because Iran was the primary problem. I actually thought Iran would. I actually thought we had a period of time where I thought Iran would join the Abraham Accords along with everybody else, and frankly, they would have been better off than where they are right now. Just a moment ago on your newscast that Iran is the problem. But there is a solution here, which is the Abraham Accords. And what a lot of people may not realize is the Abraham Accords means peace with your neighbors. What President Trump is doing is going to transform the Middle East in a way that we haven't seen in over 100 years. You have Lebanon, Syria, and Saudi Arabia. I arrived in Israel today. I'm meeting with the American ambassador, Mike Huckabee, this Wednesday at 2 o'clock. And I'm meeting with Israeli ministers in the next 2 days. Because big things are going on in the Middle East right now. They certainly are. And on the Abraham Accords front, Harley, the possibility of Saudi Arabia and even Syria potentially entering into these accords. I mean, just 6 months ago, especially on the Syria front, no way anybody thought that was possible. Is it now? It's more than possible. It's likely to happen. I predict it will happen. And it's due to President Trump. Because President Trump showed extraordinary leadership and courage in challenging Iran in a way that no American president has ever done. And he successfully attacked Iran, and Iran was defeated by close coordination between the United States and its close ally, Israel. And the nations in the Middle East saw that they could count on America as a reliable ally, and they could work with America to transform the region. So this is groundbreaking. There's nothing like this that we've seen in our lifetime. Nakita nyo mga kababayan? So yan po yung tunay na rason kung bakit may basbas ni Donald Trump yung pakikipaggera ng Israel sa iba't ibang mga bansang Arabo. Meron ngang kasabihan ang mga Amerikano, ang administrasyon sa Amerika, na peace through strength. I want peace through strength. Makukuha ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas. Alam nyo yung nuclear weapon ng Iran, hindi naman problema yan eh. Hindi yan ang issue.
Kasi tignan ninyo ang North Korea. Ang North Korea ay pumirma din sa Nuclear Proliferation Act, di ba? Yung batas na nagbabawal ng nuklear sa isang bansa. Pero kahit pumirma ang North Korea sa Nuclear Proliferation Act, hindi sila sumusunod. Gumagawa pa rin sila ng nuclear weapon. Pero ginigera ba sila? Hindi. So meaning, nuclear weapon is not the problem. Ang Pakistan, ginera ba ang Pakistan nung sila'y gumawa ng nuclear weapon? Hindi din. Because again, nuclear weapon is not the problem. Ang problema ay yung panggigipit ng mga bansang Muslim sa mga Hudyo. The issue is about religion, mga kababayan. Ang gusto ni Trump ay magkaisa ang lahat ng mga religion, especially ang simbahan, ang Kristyanismo, ang Muslim at ang mga Hudyo. By doing that, maiiwasan po yung gulo. Magkakaroon ng tinatawag nilang world peace o kapayapaan. Wala namang problema kung magpapalakas ang isang bansa eh. Kung gusto ng isang bansa na i-develop o palakasin yung kanyang armed forces. As long na walang pag-aaway pagdating sa religion. As long na walang tinatawag na religious fanaticism, religious radicalism, and religious fundamentalism. Yan po ang layunin ng buong mundo, mga kababayan. Ang pagbigkis-bigkisin ang iba't ibang pananampalataya sa mundo. At kahit man po yung Gaza, yung patuloy na paggera ng Israel sa Gaza, may basbas din ni Trump yun. Dahil gusto din ni Trump na yung lugar na yan, yung Palestina, mapabilang din sa Abraham Accords. Kasi ang dahilan din kung bakit mayroong gulo sa Gaza, dyan sa Palestine at sa Israel, religion din yan eh. Naniniwala ang mga Muslim na ang lugar ng Gaza, ang lupain ng mga Palestina ay isang banal na lugar. At hanggat nandoon yung paniniwala na yon, mga kababayan, hindi magkakasundo ang Israel at ang mga taga-Gaza o ang mga Palestino. Kasi gusto nga ng Israel na kunin yung lugar na yan eh. Sa mga Muslim, banal nga yan eh. O paano sila magkakasundo? So again, this is about religion, right? Kaya kailangan mapasama sa Abraham Accords yung lugar na yan, yung Palestina at saka yung Iran, para mabasag yung barrier na nagpapahiwalay sa kanila. Anong barrier yon? Yun po yung paniniwala nila sa relihiyon. Kailangang isantabi ang paniniwala sa relihiyon para magkaroon ng kapayapaan. Kung kailangang gamitan ng dahas, gagamitan ng dahas yan. Maisantabi lang yung dibisyon sa pananampalataya. But we begin with a surprising development in the Middle East as 5 prominent sheiks in the West Bank city of Hebron want to pull out of the Palestinian Authority and join the Abraham Accords. That's sure to be a topic of discussion in President Trump's meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House tonight. Kaya po ako, malakas po ang paniniwala ko na relihiyon ang punot dulo ng mga gera dyan sa Middle East. Yung nuclear threat ng Iran, pangalawa na lang po yan eh. Ang tunay na issue po talaga dito ay relihiyon. Ito, pag-usapan natin saglit ang kasaysayan, mga kababayan, ano? Dadagdagan ko yung inyong kaalaman sa kasaysayan. Alam niyo po ba na noong mga unang panahon na way back during the time of the Middle Ages or early part ng Middle Ages, na ang simbahang Katoliko ang siyang pinaka makapangyarihan at nag-iisang relihiyon sa mundo, mayroon pong malalim na galit ang simbahan sa mga Hudyo dahil sa ginawa nila sa Panginoong Hesus. Well, alam naman natin na ang mga Hudyo ang nagpapako kay Kristo, di ba? Although galit din sila sa mga Muslim kasi nga ibang relihiyon yun at hindi nila kinikilala si Kristo. Pero mas galit ang simbahan sa mga Hudyo kasi nga sa kamay nila mismo namatay si Jesus eh. So during that time, masyadong mataas yung tinatawag nating anti-Semitism o yung parang tradisyonal na galit ng simbahan sa mga Hudyo. So dumating ang Second World War, pinapatay ni Hitler ang mga Hudyo sa ilalim na rin ng basbas ng simbahan. Marami po tayong mga dokumento na magpapatunay po niyan. Kung may oras po kayo, pwede ninyong basahin yung aklat na Hitler's Pope na isinulat ni John Cornwell. Nabasa na natin yung aklat na yan at marami kayong matutuklasan dyan, mga kababayan. Sa katunayan, ayon sa isang speech na ginawa ni Hitler noong 1933, ang sabi niya, itinuring ng simbahang Katolika ang mga Hudyo bilang salot sa loob ng 1500 taon, inilagay sila sa mga ghetto at iba pa, dahil alam nila kung ano talaga ang mga Hudyo. Alam ko rin na ang mga kinatawan ng lahing ito ay mga salot sa estado at sa simbahan. At marahil, sa aking ginagawa na pagtataboy sa kanila sa mga paaralan at pampublikong tungkulin ay gumagawa ako ng malaking serbisyo para sa Kristyanismo.
So sa takot ng mga Hudyo na maubos yung kanilang lahi sa Europe, lumipat sila o nag-migrate sila sa Middle East doon sa kinalalagyan nila ngayon sa tulong po ng mga matataas na mason sa Britanya. At doon nga po binuo ang State of Israel. So fast forward, natapos po ang World War II at natalo nga po si Hitler. And during that time, masama ang imahe ng simbahan sa buong mundo. Masamang masama. Dahil wala daw pong ginawa ang simbahan na para pigilan si Hitler sa kanyang ginagawang Holocaust sa mga Hudyo. So para maibalik yung kumpiyansa ng mga tao sa simbahan, sinimulan po ng simbahang Katoliko yung tinatawag na Vatican II para buuin uli ang relasyon ng simbahan sa mga ibang relihiyon, especially sa mga Hudyo at sa mga Muslim. Kumbaga, yung pong Vatican II ang make-up time ng simbahan para pabanguhin ulit yung kanilang reputasyon after the World War. So, tinanggap naman ng mga Muslim at ng mga Hudyo yung imbitasyon ng simbahan para magkasundo. In fact, nag-worship pa nga sila ng sabay-sabay sa Vatican eh. So, to make the story short, naging okay po ang relasyon ng simbahan sa mga Muslim at sa mga Hudyo dahil dyan sa Vatican II. Ang problema naman mga kababayan, hindi tanggap ng mga Muslim ang pananatili ng mga Hudyo sa Middle East. Para sa mga Muslim, squatter ang mga Hudyo. Tapos inagawan pa daw nila ng lupa yung mga kapwa nilang mga Muslim na mga Palestino. So nagkaroon ng gera ngayon sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Israeli. Nandyan yung tinatawag na Arab-Israel War, yung Suez Crisis, yung Six-Day War, yung Yom Kippur War at yung Lebanon War noong 1982. Sa lahat po ng mga gerang ito, nanalo naman po ang Israel dahil na rin po sa suporta ng mga Western countries at ng mga bilyonaryong Hudyo na nasa Amerika nung mga time na yon. At sa paglipas po ng mga taon, syempre naging kaalyado na rin ng US yung mga bansang Arabo like Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait at iba pa habang sinusuportahan naman niya ang Israel kasi siya yung primary sponsor ng Israel ang US. At dahil nga po sa pakikipagrelasyon ng US sa mga Arab countries, medyo nabawasan yung tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga Arabong bansa. At noon pong unang termino ni Donald Trump sa pwesto, inumpisahan po niya yung tinatawag na Abraham Accords. At pumirma po dito sa Accords na to ang mga bansang UAE, Bahrain, Sudan at Morocco bilang tanda ng pagkakaroon ng normal na relasyon sa pagitan nila at ng Israel. Ibig sabihin, kinikilala na ng mga bansang ito ang Israel bilang isang malaya, soberano at hindi squatter na bansa sa Middle East. Actually, nauna na po ang Egypt na gawin yan way back 1979 dun sa tinatawag na Camp David Accord kung saan kinilala ng Egypt ang legalidad ng State of Israel. At ang balita nga po natin ngayon is malapit na rin ang Saudi Arabia na sumali dyan sa accords na yan. Pag sumali ang Saudi, posibleng sumunod na rin ang Umar, ang Qatar at yung iba pang hindi pa pumipirma. Ang Syria po, nilalakad na po yan ngayon. At sa katunayan nga po mga kababayan, bilang tanda ng effort ni Trump na pagkaisahin ang mga relihiyong Muslim, Kristiyano at Hudyo, itinayo po ng Bahrain ang isang malaking templo na kung tawagin ay Abrahamic Family House. Ayan, kung makikita ninyo, yan po yung Abrahamic Family House at tatlong relihiyon po. Tatlong malalaking relihiyon sa mundo ang nagsisimba dyan. Binisita pa po yan ni Donald Trump nito lang May 2025 bilang simbolo na rin ng pagtatagumpay niya sa kanyang Abraham Accord na proyekto. So ang pinakamalaking problema po ngayon ay ang Iran. Kaya po ang Iran ang talagang pinakamainit ngayon sa mata ng Amerika. Yung nuclear issue, yan po ay secondary na lang. Ang talagang pangunahing rason ay dahil ang Iran ang numero unong tutol sa pananatili ng Israel sa Middle East. At syempre galit din sila sa Amerika dahil nga sila yung sponsor ng Israel. So ganyan po yan mga kababayan. In short, relihiyon po ang punot dulo nito mga kababayan. At tila malayo pa talaga sa katotohanan na magbati o mapagbati ni Trump ang mga Hudyo at ang mga Iranians. Marami pa pong pagdadaan ng mga pagsubok bago magkatotoo yan. Well, ewan na lang natin kung gaano kalakas talaga si Trump. Kung talagang si Trump ay isang strongman, isang malakas at makapangyarihang leader, siguro magagawa niya yan sa loob lang ng maikling panahon. Pero ako, in my personal opinion, palagi ko matatagalan pa ito mga kababayan. Ngayon nga, ang balita natin, may patong pa na $18 million ang Iran para sa sino mang makakapatay kay Trump.
dahil daw po sa pang-iinsulto ni Trump kay Khamenei. Ito sabi sa balita mga kababayan, Iran calls for Trump assassination, offers $18 million bounty. Nagpapakalat na ang mga channels na konektado sa rehimen ng mga fatwa at pabuya para sa makakapatay sa Pangulo ng Estados Unidos bilang banal na paghihiganti dahil sa paglapastangan kay Khamenei. Sa nakakagulat na pagtindi ng psychological warfare, inumpisahan ng mga medyang konektado sa rehimen sa Iran at mga telegram groups nito ang pagpapakalat ng pabuya na nagkakahalaga ng $18 milyong para kitlin ang buhay ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Ang panawagang ito, na sinasabing may kasama pang talata mula sa Quran at mga religious slogans, ay isa umanong espiritual na misyon at makabayang paghihiganti. Ang eksaktong gantimpala na $18,341,623 ay tinawag na donasyon para sa sinumang tao o grupo na matagumpay na makakapatay kay Trump, na ang mukha ay may red target mark sa noo ayon sa ipinapakalat na poster. Kasama ng larawan ng mensaheng eternal blood at lasting peace, mga katagang hinango sa mga jihadists at sa doktrina ng mga relihiyosong Shiite. Isa sa mga slogan ay nananawagan sa mga Muslim na gamitin ang kanilang kayamanan at buhay para lumaban, batay sa sinasabi ng Quran, na ginagamit din ng mga militante at kleriko, para ipagtanggol ang mga operasyon ng kabayanihan. Kung matatandaan ninyo, ibinalita namin sa isa sa mga episode na mayroong inilabas na fatwa ang isa sa mga Grand Ayatollah ng Iran laban kay Donald Trump at kay Benjamin Netanyahu, di ba? Na yung fatwa na yon ay parang death threat or death decree laban dito sa dalawang leader na to. Kumbaga, binibigyan ng religious responsibility ang lahat ng mga Muslim na patayin itong dalawang taong ito. Yan po ang isa sa mga kahulugan kasi ng fatwa lalo na pag inilabas yan direkta sa isang individual, sabi nung iba, dapat hindi ko na daw binabalita yung mga ganong walang kwentang balita dahil hindi daw fatwa yon, patawa daw ang tawag doon. Kasi nga, papaanong mapapatay ng Iran si Trump, samantalang presidente siya ng Amerika. Parang napaka-imposible naman yata nun. Actually, hindi naman yun imposible. Meron namang mga presidenteng na-assassinate, di ba? At pangalawa, oo, presidente siya ngayon. Paano kapag hindi na siya presidente? Kapag wala na siyang maraming security? Ibig sabihin ba, hihinto na rin yung fatwa sa kanya? Hindi po. Magpapatuloy yun kahit hindi na siya presidente. Kasi wala namang expiry ang fatwa Doctrine ng panrelihiyon yan. Hindi naman yan natatapos o na-expire. So malamang safe siya ngayon dahil presidente siya ng US, pero paano pag hindi na siya presidente? So yun ang dapat nating i-consider din, At kung inaakala po ng buong mundo na tumigil na po sa pag-aaway ang Iran at Israel dahil nga po dun sa ceasefire, hindi pa po pala. Alam nyo ba na tuloy-tuloy pa rin po ang gera ng Iran at Israel sa cyber? Wala kayo naririnig na bombahan, walang mga missiles, walang mga jet fighters, pero patuloy pa rin po ang kanilang gera sa cyber. Ito, pakinggan ninyo itong isang balita Missiles go silent, but Iran-Israel cyber war is just ramping up. Bagaman pinahinto na ng ceasefire ng Iran at Israel ang direktang sagupaan, lalo namang tumindi ang mga cyber operations, ayon kay Marwan Hachem na co-founder ng Fearsoft, isang grupo ng mga eksperto sa cybersecurity, ayon sa panayam ng Iran International. Ayon sa kanya, simula daw nang magumpisa ang ceasefire, halos 450 cyber attacks na ang naitala sa mga target sa Israel, na karamihan ay isinisisi sa mga hacker ng Iran. Dagdag pa ni Hachem, mas kaunti, pero sopistikado naman daw ang pag-atake sa mga sektor ng pananalapi, infrastruktura, at enerhiya ng Iran, na na-trace na galing sa mga grupong konektado naman sa Israeli intelligence. Pagkatapos ng ceasefire, may humigit kumulang sa 10 cyber attacks mula sa grupo ng Israel ang inilunsad laban sa Iran. Kaunti lang ito pero eksakto at mas epektibo. Nakita nyo? So marami pa po tayong aasahan na mangyayari dyan sa Middle East. Marami pa pong mga nakakagulat na balita tayong madidinig, especially sa Israel at sa Iran, sa mga susunod na araw. Sabi nga ng ambassador ng US sa Israel, marami pa pong mga kapanapanabik na bagay ang mangyayari. So kami naman po dito sa The Blessed Reader, umasa po kayo na ibibigay namin ito sa inyo ng kumpleto at malaman. Para nang sa gayon ay aware kayo kung saan tayo papunta ngayon, So I think hanggang dito na lang po yung aming mga balita.